Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito kay Typhoon Ophel. Si Typhoon Ophel nga po, makikita natin sa ating satellite image ay yung extension ng kanyang kaulapan ay umaabot po yan sa eastern section ng Visayas hanggang sa parte nga po ng Bicol region. At ito nga po ay tinataglay pa rin po yung lakas ng 120 km per hour malapit sa gitna at may bugso pa rin po yan na aabot pa rin po ng 150 km per hour. At nakataas nga yung storm wind signal number 2 and signal number 1 sa ilang bahagi ng northern Luzon. At saan natin, stable pa rin nga po yung kanyang magiging direksyon na ito nga po ay mataas ang chance na magkaroon ng landfall scenario sa parte ng Santa Ana, Cagayan o sa Cagayan Valley. At asahan din po natin na posible pong dumiretso pa rin yan sa parte nga po ng extreme northern Luzon. At mamaya nga po, alamin natin yung pagbabago nung direksyon ni posibleng bagyong Pipito na posible nga pong tumama sa may parte ng Central Luzon. Ito nga po yung inilabas ng bagong Pag-asa DOST na storm wind signal kanina. Signal number 2 nga po sa may northeastern portion ng Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Habang signal number 1 naman sa may Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela at sa may parte ng Aurora. At ito naman po yung forecast track ng bagong Pag-asa DOST, halos di naman sila nagkakalayo ng European Center. Expected nga po natin tomorrow, November 14, asahan natin magkakaroon ng landfall scenario sa parte nga po ng Cagayan Valley. Ito naman po yung ating satellite image. Makikita naman po natin yung lawak ng ulap na dala-dala ni Typhoon Ophel na umaabot nga po yan sa parte ng Visayas, Bicol region, Mindoro provinces, even Metro Manila and Central Luzon. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil mapaminsala nga po si Bagyong Ophel. Ito po yung ating forecast track prediction ng European Center. So expected nga natin tomorrow magkakaroon na po yan ng landfall scenario dito nga po sa may parte ng Santa Ana, Cagayan or possible sa coastal water lamang po ng Santa Ana, Cagayan ng November 14 ng expected natin mga around 2 p.m. to 3 p.m. At dediretso po yan sa parte na extreme northern Luzon sa Babuyan Group of Islands. At dediretso naman po yan sa may parte ng coastal water ng Itbay at Batanes habang papasok naman na si Bagyong Pipito. Pagpasok po ni Bagyong Pipito, expected naman po natin na didikit po yan sa parte ng Catanduanes as typhoon category by November 16, expected natin yan evening at asahan natin bilang isang typhoon category mararamdaman ng taga Catanduanes yung bagsik ni Bagyong Pipito. At pagkatapos po niyan, diretso po yan ng Central Luzon. Pagpasok po niya sa Central Luzon, expected natin November 17 ng hapon, Possible po yan mga 6 p.m. to 7 p.m. yung kanyang expected landfall scenario as of now. And ang exit point po niyan, dito naman po sa parte ng Pangasinan or dito nga po sa parte ng Zambales. Kung mapapansin nga po natin si Bagyong Pipito po o posibleng Bagyong Pipito ay pabago-bago pa po yan ng forecast track. Dahil nga gaya po na sinasabi natin, since malayo pa po yan, sa labas pa po yan ang Philippine Area of Responsibility, malaki pa rin po ang tsansa na magbago pa po yan, paulit-ulit pa pong magbabago yung kanyang direksyon. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung posibleng magiging senaryo ni Bagyong Pipito. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.